Okay. Ugbayin yung balang kasulatan diya sa John 14:1. John 14. John 14:1, nagayon ang pulong sa Ginoo sa English, no? English. Let not your heart be troubled. Ye believe in God and believe also in me. Okay, kung kini sa Bisaya, sa itong pinulungan, o miingon kanila si Jesus, ayaw kamu kaguol, salig kamo sa Dios o salig usab kanako. Ug ang putamahan na ring igno ning tanan sa kahon ng Ginoo, dako ko pasalamat niya kanimo Dios tungod kay imong gihatagan ug kay gayon nga internet padayon sa dalaga niya kanimo makabanayon pa kami og hangyo sa mga butang kanimo Lord, labi na sa mga butang nga dunay kalabutan sa kawasan o bisan pa wala mahal ng igno. Salamat ni Galena ni rin kumalan ko na usap ng isang pulong Ginoo na pinagi ni maghatag ka na muli o buka ka lang kay balon at tungod kayo mo maghatag ka na muli buka kadasig sa mga paray ng kalaga niya ka mo o bulang kadasig sa pagsumilon ngadto sa uban. Wala ko rin hangyo sa kanimo naging kahaponon dinadawa na imong kapalanginan ang tibok na mo banay Ginoo sa mong pamilya. Tungod kay nindot Ginoo ang panimalay nga maghiusan sa pag-alagay natin. Kung sa mga pagsulay, kung iwas sa mga pinahuli, hindi ko na kami sa kanunay, labi na ni natulong ang mong pag-isang pagkain. Ihay mo tag-usap, pinag-isang lang sa Santo, aron yung pulong maghatag ka mo dugang kalipay ka kasi sa pag-alagay natin. Kasi luwas na ito niya mahilig doon sa mga kasipanan dahil ang amon na buhat is itubangan sa mga sa pulong sa buhat sa mga na kinita na namahan mo kining di kasi kanino pinagilang sa pangalan sa inyong Tuhan natin na si Jesus Cristo. Amen. Okay, mali ko lang magbasa. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. O miingon kanila si Jesus, ayaw kamu kaguol, salig kamu sa Dios o salig usab kanako. Okay. Nining kahaponon mga igsoon, may hapon day no? Nining kahaponon mong dalhon sa usa ka dubukan si mensahe nagiingon ni let not your heart be troubled. Naara sa mismong bersikulo ng atong uluhan, no? Let not your heart be troubled. Okay. Ang tinuod na kahintang sa kinabuhi sa tao noon ni kalibutan na samtang napatanin ning kalibutan nung atong gipuy-an di jud malikayan nga doon na kay makagool, di jud malikayan nga doon na kay problema sa matag usa nato ka kinabuhi. Bisan pa man gani dinhi sa atong diskutan karon sa atong gibasa nga nagaingon si Kristo nga ug maingon kanila si Jesus, ayaw kamo kagol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Kung imong tan-awon nganong niingon si Jesus nga ayaw kamo kagol, niingon dinhi ug miingon kanila si Jesus ato pa dunay giistoryahan ni Jesus niining panahon na. Ug wala ang istoryahan ni Jesus niining panahon na nga giingnan ni Jesus nga ayaw kamo kagol, walain kunili ang iyang mga disipulo. Nahitabo kini dito sa upper room, no?
samtang nagkatapok sila usa ka to kagabi. O dito sa ilang panagtapok, dito sa ilang panagiusa sa upper room, mo nang niingon si Kristo dinig ayaw kamo kagool kay dito silang panagtapok ang mga disipulo sa nakapati sa gisaysay ni Jesus naguol sila. Ang pangutana unsa man day gisaysay ni Jesus ni pastor nganong naguol man mga disipulo. Okay, unang gisaysay ni Jesus dinhi nganong niingon si Jesus ayaw kamo kagool kay si Kristo nagpadayag na sa iyang umaabot na kamatayon. Siyempre, disciple sila ni Kristo, dili sila gusto nga si Kristo mawala, dili sila gusto si Kristo mamatay. Mabitong si Pedro niingon si Kristo nga, kalimutan nga sa bersikulo nga niingon si Kristo nga, sa to, taralon ako, mabulay gisgutan niya, kung mamatay ako, patyon ako dito. Dan niingon si Pedro nga, dili ko musugot, Ginoo nga patyon ka. Kung sa may sulti ni Kristo. Pahawa sa tanas, nahimo kang kanabang babag sa kaupot-on sa akong amahan. Sa ato pa, sa natural nga kahimtang sa kinabuhi sa mas mga apostoles, sa mas mga disipulo, di sila gusto nga si Jesus mamatay, kay gani si Pedro ningon nga, di ko gusto mamatay ka. Pero giingnan siya ni Jesus, pahawa sa tanas, babag ka sa kaupot-on sa akong amahan. Ato pa, ang pag-ingon ni Jesus din nga, ayaw ka mo kagool, kaya ang mga disipulo, iyan ang naingnan sa iyang umaabot na kamatayon. Muna nung batis na kagool. Tanaw na to ang verse 13, chapter 13. Mamani ang dugtong sa istorya niya. Bispiras kadto sa kasulugan sa pagpasaylo. Nasayon si Jesus nga, miabot na ang panahon sa iyang pagbiya ni ining kalibutana o pag-adto sa amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga anaa sa kalibutan o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Niadtong taknaa ginisok na sa yawa ngadto sa hunahuna ni Judas ang anak ni Simon Iscariote ang pagbudhi kaniya kang Jesus. Nasayon si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom o nga siya gikan sa Dios o muadto sa Dios. Usa mitindog si Jesus, gihukas niya ang iyang sapaw o nagbakos siya og tuwalya o mihawid siya o naghuwad siya tubig sa panggana o hiugasan niya ang mga tiil sa mga tinun-an o gipahiran sa tualya ang iyang bakos. Bidool siya kang Simon Pedro o si Pedro mingon kanya, Ginoo, hugasan mo baliay ang akong mga tiil. Si Jesus pitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat apan makasabot kara unya. O si Pedro mingon, dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus bitubag, kung dili ko ikaw hugasan, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot kanako. Si Simon Pedro bitubag, kung mao ka na Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundi hasta usab ang akong ulo ug mga kamot. Apan si Jesus bitubag, ang nakaligo hinlo na. O dili na kinahanglan nga manghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Ito ba nag-isgot si Johnny Hugas? Kamong tanan hinlo na apan dunay usa ninyo nga dili hinlo. Si Hugas. Sige ingon din niya. Nasayod nang daan nga si Jesus kinsa ang budhi kaniya. Busa mingon siya, kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. So nung basa ni. Umani niya hugasi ang ilang mga tiil, gisulo pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw o mibalik siya sa iyang dapit sa lamisa. Kaya hapon sila ng panahon na sa Perong. Unya nangutana siya,
Nakasabot baka mo sa akong gibuhat kaninyo. Kamu nagtawag ka na kung tutudlo o Ginoo o gusto ka na kay mauman ka na ako. Kung ako nga inyong Ginoo o magtutudlo naghugas sa inyong matiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong matiil. Naghatag ako kanyo panag-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Sultihan ko kamo walay ulipon nga labaw siyang agalon o walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon ginasayod na kamo sa maong kamaturan, mulahan kamo kung inyong gibuhaton. Wala ako nagsulti mahitungod sa kaninyong tanan, okay? Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan. Nakaila ako sa akong gipili. Kaila, bisang si Judas, nailahan ni Kristo, apan iyang gipili. Kaila ako, wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan. Nakaila ako sa akong gipili, apan kinahanglan, matuman ang kasulatan nga nag-ingon. Ang tao nga nagsalo ka nako sa pagkaon, nahimo nako nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo, aron hindi kahitabo na niini, mutuo kamo nga ako mao. Sultihan ko kamo ang mudawat kang bisan kinsa sa akong ipadala, mudawat usab kanako o ang mudawat kanako, mudawat usab bisan mudawat usab sa nagpadala kanako. Ito ang basa. Human kini isulti ni Hesus, nasubo siya pag-ayo o miingon sa walay lipod-lipod. Sultihan ko kamo nga ang usa kaninyo magbudhi ka nako. Magbudhi si Judas. Tugyan siya ngadto sa mga tao nga pumatay niya. No? Nagtinan-away ang mga tinun-an, tanawa. Pag-ingon ni Hesus nga na usa kaninyo magbudhi. Nagtinan-away ang mga tinun-an o nahibulong pag-ayo kung kinsa ang iyang ipasabot. O sa mga usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Hesus, nilingkod tupad kaniya si Simon Pedro misinyas kaniya og mingon, pangutan-a si Hesus kung kinsa ang iyang ipasabot. Busa ang maong tinun-an misampig pag-ayo kang Hesus ug mangutana, kinsa man siya Ginoo? Siya mao katong hatagan ko niining tipik sa pan. Human ko kini ikatuslog. Ito bang si Jesus. Busa, mikuha siya pan, o gituslog niya kini, o gihatag kang Judas, nga anak ni Simon Iscar, Iyute. Sa pagkadawat ni Judas sa pan, si Satanas, misulod kaniya. Miingon kaniya si Jesus, buhata dayon ang buod mong buhaton. Walay usa ni atong dito sa kanaanan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Hesus ngadto kang Judas. O kay si Judas man ang nagkupot sa puntir sa kwarta, risurer. Pipila sa mga tinun-an naguna-huna nga gipalakaw siya ni Hesus aron pagpalit og ilang gikinahanglan alang sa kasaulugan o kaha may ipahatag si Jesus ngadto sa matapos. Gidawat ni Judas ang paan ug gidali siya pagula gabi kadto. Okay mo na istorya. Munang dapat sa unahan. Sa unang puno sa unahan aron makita jud nato nganong ni Jesus ni Jesus ayaw kamo katuon. Si Simon Pedro nangutan na kay Ginoo, asa ka man mo adto? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makaadto sa akong atuan. Apan makaadto karon niya. Labi na dito ang giingon ni Jesus. Si Pedro nangutan na Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako magpakamatay alang kanimo. Dito isugan ni ano? Ara isugan ni kinali Simon. Di ko gusto andam mo magpakamatay nimo Ginoo. Di ko gusto mamatay ka. O tungingon ang Ginoo bawa sa tanas. Diba? Si Jesus mitubag, andam ka ba gayon pagpakamatay alang kanako? Ayun na si Jesus. Tinuod to Pedro, andam ka magpakamatay nako. Sultihan ko ikaw. Pana? Isultihan na sa Pedro. Sultihan ko ikaw Pedro.
Sa dili pa mo tugtugao ang manok, ilingod mo na ako. Maka tulog. O miingon din si Jesus sa 14. O miingon kanila si Jesus. Mo na ni istorya. O miingon kanila si Jesus, ayaw ka mo kaguol. Ayaw mo kaguol. Ayaw mo kaguol sa akong gipasabot ninyo nga kamatayon. Kay kana ang kamatayon, gimbutan ka na sa akong amahan. Dili si Judas. Dili si Judas, mooy author sa kamatayon ni Kristo. Dili si Pilato, kundi ang Diyos Amahan. Mabitaw niingon siya din sa 13, awan mo ingon ni Kristo sa 13, bispiras kadto sa kasulugan sa pasayon, nasayon si Jesus nga moabot na ang panahon sa iyang pagbiya ni ining kalibutan o pag-adto sa Amahan. Kasabot na si Kristo nga mubiya sa niini. Pero ang iyang pagbiya, ang iyang kamatayon, gipaagi dito ni Judas Iscariote. Ang Diyos mo'y nagplano nining tanan, apan kung ang Diyos naging mo plano, wa na mo'y makapangutan na kanya. Si Kristo na ingon nga, niabot na dyan ang panahon. Kasabot na Kristo, wa pa magbudhi. Wa pa ba siya magbudhi si Judas nini? Wa pa nagbudhi si Judas. Wa pa si Pilato. Wa pa. Niingon na siya nga, niabot na dyan ang takna nga muadto ko sa kamahan. Doon pasabot, ningsulti na siya sa kagulingon nga niabot na dyan ang panahon nga mamatay na ko. Pero sa iyang kamatayon, wa mo dito siya kapatay. Di paagi dito ni Judas. Diba? Nagbudi si Judas, niabot na dito Pilato. Ana ang mga istorya. Unja, pagkadungog sa mga apostolis nini, siyempre, di sila gusto mamatay. Mabitaw lagi sa mga gingon ninihan, kaya si Pedro, di siya gusto mamatay. Dili ko gusto mamatay kag Ginoo, mabitaw ang gingon, pahawa sa tanas. Babag ka sa pabuton sa pamamahan. Di sila gusto mamatay si Jesus, kaya lang mo tutudlo. Gusto lang nga maupal na si Jesus. Karon, sa limbahin, mingsa mo itong kaguol ang mga disipulo, kaya ningon si Jesus, nga dunay magbudhi ka ninyo. Kung sa may gihimo, nagtinanaway sila. Imagine disipulo, pila ka tuig silang gituluan ni Kristo. Hindi ko masasok, ang ministry ni Kristo, no, sa isang pagsugod ng ministry, tulo ka tuig ug tunga. Imagine tulo ka tuig ug tunga, na disciple ka, tuog kag naa na diha tanan, sangkap na ka, pero pag ingon ni Jesus, kay ba mo nga, hinlo na kamo, gawas sa usa kaninyo. Dunay usa kaninyo. Isig tanaw, di ba? Isig tanaw sila. Doon pasabot ng bati sila kabalaka. Gawas nga nagsulti si Kristo sa iyang kamatayon sumabot. Sulti do si Kristo ng budhi. Yan yung. Unda, ikatulog pa na doon. Naingon pa doon si Jesus. Nga, Simon. Yan yung istorya ba? Sabot na mo nga doon yung budhi na ako. Simon, ikaw po, ilimod maapos makatulog. Di pangutog-tugaw ang manok, ilimod mo na ako. Kanda andam ka, magpakamatay, alam ka na ako. Wa na ang sila dito, ning batik na sila kagool. Batik na kabalaka. Nga, kung wa na ilang magtutudlo, mamatay na si Jesus, ang ilang problema, kinsa naman magtutudlo nila. Kinsa naman magdumala nila. Wala kabalakan. Dahil sila gusto lang yung mamatay si Jesus. Wala na Jesus, let not your heart be troubled. Ayaw ka mo. Kaya mo siyang kabalaka. Kining pulo nga troubled pa kining. Troubled. Martin. Bisaya pa. Kabalaka. Saan yung kabalaka? Kaya nang ibig mo na kong isog ka. Karaan-karaan ang isog. Saan yung kabalaka? Ayaw ka mong kabalaka. Unsam din naas kabalaka. Unsam din ang kabalaka. Okay. Kahingawa mo na doon. Usahay. Kahingawa. Hindi, kahingawa. Kahingawa, kay mura mang kahinog. Mura man yung kaginingawan na mura mang. Pero kabalaka gani. Okay. Ato ni tanaw ni atong tanaw ang pina-example sa balaka. Kini trouble sa English man eh. Sa Bisaya kabalaka, ang Greek ani tanaw na ha. Kabalaka. Taraso. Taraso.
Okay. Ang kinalang trouble nga word nga gi-translate sa Bisaya o Cebuano nga kabalaka, ang original di ani taraso. Ang bot sa taraso di ay stirred water. Muna bot pasabot sa pulong nga kabalaka. Unsa man ang stirred water? Stirred water o stirred water. Unsa man na? Stir or stirred water. Unsa man na? So, nag-stir, kaya na magkape ka. Na magkape ka, dahil mo kutaw. Sa ato pa di ay, kini di ay kabalaka, sama ni sa usa ka baso, example ra, sama sa usa ka baso, nga imong gikaraw. Ang baso nga ni tubig, kung di mo karawon, kuwan siya ka ng kalmas na sud sa baso. Linaw siya kung di mo karawon. Pero imong karawon na tubig, natural mo karaw siya. Ingana ang kabalaka, bot pasabot dunay mga lingkaraw o dunay mga nag-stirred up pa na, nag-stirred sa atong mga hunahuna nga mga murag makasusubong nga balita pero di ay good news nga balita. Actually, good news nang giingon ni Kristo din niya. Pag-ingon ni Kristo nga mamatay ko, pagkadungog sa mga apostoles, nag-uol sila. Pero di ay, yung Kristo di mo ang ngay mag-uol. Kaya nga naman. Kaluwasan na yung parang mamatay. Okay, kaluwasan, sakto. Kaya kaluwasan ang punto ni Ana. Pero kung kaluwasan ang nasabtas mga disipulo, anong nabakam sila? Di man mo ilang nasabtan din. Yes! Tungod kay mo na giwa nila nasabte. Mo na nga, kining kabalaka maikson, pag ingon ni Kristo, let not your heart be troubled. Ayaw ka mo kabalaka, ayaw. Sana ka nang ayaw tubuti nga ang inyong nadunggan, nga para ninyo, dili madyo, ayaw tubuti na nga munay mo, kanang mo sana, mo karaw, mo guba sa inyong sakto nga panghuna-huna. Kay actually, kung si Kristo musulti pa nini, kay kining akong gihimo, alang ni sa inyong kaayuhan. Let not your heart be troubled. Na ako nabasahan ng Exoon, kalimot na naman ko, asa to dapit, nakalimtan og save. Niingon nito nga, di ko masadok, 80, di ko masadok, 80% to 90% nga mga tao nga walay less stress. Less stress. Sana less stress. Gamay na sila stress pa kanang dili stress sila. Siguro na sila ay sensus. Ilang sensus ang mga tao nga less stress. O kang ilang sensus manigsoon ang tanang mga tao nga nangalagad sa Ginoo. Ilang gisurvey ang tanang mga tao nga nangalagad. Kaya bang tao nga nakasabot sila sa Diyos, nakasabot sila kinsa sila sa tubangan sa Diyos, nakasabot sila nga ang tanang butang gipahinungdan sa Diyos. 80 to 90% ng mga Kristohanon wala sila stress. Nga naman, nakasabot ang pag-iwag mo Kristohanon, nakasabot ka nga ang Diyos sovereign. Pag-iwag sovereign, ang tanang panghitabo sa kalibutan, sa langit o sulita, kontrolados Ginoo, iyang gimbutan. Karon, magkasabot ka, panalita, naakay sitwasyon sa iyong panimalay, nga, unsa ba ni? Makaingon na gyapon kas katapusan. Akin ni pagkatapos ng panimalay, gibutan Diyos sa Diyos. O kana nga panghuna-huna, malis ang imong stress. Kaya nga naman, kasabot mo ka na doon Diyos, nagtugot niya na. Pero ang mga taong walay pag-ila sa Diyos, walay connection, sa ito pa wala sila kasabot, sa kabuton sa Ginoo. Sa ito matay sila kasabot, kung unsay may tabo silang kinabuhi. Nga nga maging ani man eh. Nga sige mo itong simpa. O mong kaya siya ng ani man eh. Hangtod nga kanang worry, mag-worry na, ma-stress. Hangtod masakit. Hangtod mamatay. Ang uban ganit, ang gihig ko ganit, tungkol sa problema. Kaya wala sila kasabot,
Nga kanang tanang butang nga pagkitabo. Maayo man sa atong tinanawan o dili maayo. Basta naka sa Dios, ang Dios nito panglihok gadud ni ana alang sa kaayuhan sa tanan nga nahigugma kaniya. Romans 8:28. Muna mga igsoon, nuto ko nabasahan. Muna sa atong kinabuhing Kristohanon, di naman sa mga disipulo, nagpadayag usab si Kristo nga kita, dili usab kita, ayaw tugutin nga mabakata. Let not your heart be troubled. So, nagigingon, why tao ning kalibutan nga dili mubatig ka balaka, apan ang nakalindot, kay diha sa taliwalas ka balaka, dunay mensahe nga angay natong batunan, ug angay natong barugan. Unsa man? Unsa man? Unsa kaha? Unsa kahay makapatangtang sa atong kabalaka? Unsa kaha? Kaya siya dito. Saan? O basaha ang verse 1 sa John 14. Unsa man ang giingon diha? Nga maoy mo katantang or may makapahupay sa atong kabalaka, kaya kabalaka sa to murag tubig nga gikutaw sa atong utok. Dili siya stable. Gikaraw. Sige, John 14:1. Kung ginon kanila si Jesus, ayaw kamo. Kaguong salig kamo. Sa Diyos, kung salig kamo. Oh, klaro na. Sa to pa, ang si Kristo, naingon niya, ayaw ka mong kabalaka. Kung itaral ko supanan, o patyon ko. Hinoon, aron mawa inyong kabaka, salig ka mo sa Diyos, o salig usab. Kana ko. Mo ni mga igsoon, dinhi ang theology. Ang tanawon ha, atong tanawon, pag ingon ni Kristo, let not your heart be troubled. Pagkasunod versikulo, believe in me, believe in God, and also believe in me. Na diha ang theology. Mag-iyong nga ang theology, nagisgot ka na sa blueprint sa Diyos. Payong blueprint, God's ultimate plan. Na diha as verse 1. Kung imong tanawon, how do you gitun-an ng pamalandungan? Pastilan. Sabi sa iya pa, naamaday ang dakong mensahe diha sa John 14:1. Tanawang dakong mensahe, makulat mo ni may igsoon. Usay atong tanawon, ayaw ka mong kabalaka. Maura, pero kung tanawon ninyo ang sunod praise, salig ka mo sa Dios, ug salig usab ka nako. Tanawa ang istorya sa kaluwasan niya. I-explain do. Lamig yung mga igsoon na magtuon ka ba? Dili lamang magbasa ka nang magtuon ka dito sida makahatag nimo kanasig sa sunod na pud nga magtuon ka. Ano ba? Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Tanawa, believe God. Nadiha ang istorya. Nadiha ang believe God. Nadiha ang pinaka-istorya mahitungod sa redemptive work of God. Believe God and believe also in Jesus. Mamana. Okay. Mutan na, Pastor. Kung sa ba itong tuuhan, yan ang naingon man si Kristo nga ayaw ka mong kabaka o ayaw ka mong kagool. Hindi ang naingon si Kristo, salig ka mo sa Diyos o salig usab ka nako. Ako nakita din ni Maekson, so pagtuon, siguro doon na po'y usa na mo yung interpretation, pero doon na siguro yung nakita sa ubang mga pastors sa ilang pagtuon nga so pahay ilang nakita, pero the same lang tumong. Siguro na sila nakita, ako po doon na nakita, pero ang mensahe usara. Kung mo ni nakita, lahi-lahi man may nakita, mo ni nakita. Ang ingon ni Jesus Christ, believe God and believe also in me. Tuo, salig ka mo sa Diyos, salig ko sa pera. Kung mo ni nakita, ini na the redemptive work of God. Muli ho nakita. The redemptive work of God. Buto pasabot ang mensahe Listen, the redemptive kay pagluwas mo. Ang buhat, yan na naman eh. Ang buhat sa Diyos ngadtos kaluwasan. The redemptive work, ang buhat sa Diyos kaluwasan. Naalin sa John 14:1. Pag ingog the work of God, Pastor, naingon ba ka na the redemptive work of God,
Dato pa ang Diyos na. Dati nga man niya nga, believe God and believe also in me. Ito nga naman pastor. Believe God and believe also in me, yung Jesus Christ. Ato pa, dili yung tayo nga ni pastor. Iyon na ka, the redemptive work of God and Jesus Christ. Kung ano laging nawa naman Jesus Christ, dili pastor. Ang imong giingon dili, the redemptive work of God. Nga, samantala, na ingon man si Kristo dili. Believe in God and believe also in me. Duha man lagi sa ka-person. Dapat abot ni mo, ningon ka nga. Usarang nakita diha, the redemptive work of God. Tungod kay, ang bot inyo lang ko ni nga God, may igsoon, the redemptive work of God, naghisgot kini, kay Trinitarian man ta, naghisgot kini sa Trinitarian nga perspective mahitungod sa kaluwasan. Nga naman, nga namang Diyos naman, wag naman si Kristo din eh. Nung tinanong gihisgutan, naghisgot kini, pag inyo na God din niya, naghisgot kini sa Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pastor, nabadha makita na to nga munit trabaho sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo ang verse 1. Nga ang giingon diha, salig ka mo sa Dios ug salig ka na wa man laging espiritu. May igsoon kung imong tan-awon ang John 14, bakit bisag dinhi sila nga chapter, bakit ani mo ang lihok sa rayo ni God sa tulo ka persona. Awa, akong tan-awon ha. Mo ni ang redemptive of God. Pag ingon ni Jesus Christ, believe God and believe also in me. Nga naman, ingon siya ito, salig mo sa Diyos, salig mo sa kanako. Kaya nga naman, tanawa ang verse 10 o 11. Verse 10 o 11. Muna ang istorya ni Felipe, kinagduha-duha, ang gusto mas Felipe makita samahan. Wala ka ba mo to o Felipe, na ako anaa sa amahan, ubang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan, o nga ang amahan ania kanako. Kung dili ka mo mutuo sa akong gisulti, ano o kamo kanako? Tungod niini maong mga buhat. Okay, tanawa. Tanawa. Nganong ingon si Kristo, let not your heart be troubled. Ayaw ka mong kabaka. Hinoon, you believe in God and believe also in me. Nganong pasaligon man ta sa Dios o pasaligon mo ta ni Kristo. Tungod kay ang amahan, nawa ha? Ang amahan, ang buhat sa amahan, mausap ang buhat ni Kristo. Muna ningon si Felipe, Kristo, ipakita ko na mong amahan. Ningon si Felipe, kadugay na talaguban, alingon si Kristo, kadugay na talaguban, Felipe. Wa pa rin kita sa amahan. Nga ang nakakita ka nako, awa, ang nakakita ka nako, nakakita sa amahan. Pero ang punto rin, wala istorya, wala nagpadayag si Kristo nga, kung nakakita ka kanako, nga anak, ako ra po ang amahan. Wa pa yun si Kristo, nga siya ra po ang amahan. Muni ito is sa mga oneness, UPC, United Pentecostal Church. Ang una-una sa United Pentecostal Church, si Kristo o amahan si Jarna usa. Dili mahitabog si Jarna usa. Kaya niingon si Kristo, tanawa ang istorya. Pamalandungan ninyo or huna-huna kung si Kristo o amahan si Jarna ni usa. Dili yung ilahi. Tanawa ha, ingon da. Ingon si Felipe. Ginoo, or magtutudlo, ipakita ka na mo ang amahan. Gusto si Felipe nga makita sa amahan. Ningon si Kristo. Kadugay na talaguban Felipe. Wala pa yung pinagkakita sa amahan. Muna na no? Ang nakakita ka nako, tama ha? Ang nakakita ka nako, nakakita usab sa akong amahan. But pasabot, dili ka na but pasabot, kasi si Kristo ang amahan, si Kristo po ang anak, kay lahi ang amahan, lahi ang anak. Ang ingon na ni Kristo, nakita ka na ho, nakita po sa akong amahan. Pag abot sa unahan, ingon siya, bawa baka, nga kining akong gisulti, o akong gihimo, dili kini ako. Sa ito pa, klaro, nga ang gihimo, ang gisulti ni Kristo, ang gihimo ni Kristo, dili ija, kundi gikan sa amahan. Sa ito pa, ang punto ni Kristo, Felipe, kung gusto makakita sa amahan, tanawa ko. Paminawa akong istorya, paminawa akong panulti diha kanimo,
ug akong gibuhat kay kini akong gisulti, wa akong gibuhat sugo kini sa akong amahan, wa ako naghimo sa akong kauligo buton, kun dili ang amahan nga nagsugo kanako. Sa to pa, kung nakakita ka sa akong gihimo, kung nakadungog ka sa pulong ako gipanulti, gikan ka na sa akong amahan. Mo nang kung makita mo kadungog ka sa akong istorya, kung nakita ka sa gibuhat, samara nga nakakita ka sa amahan, kay nga naman kining akong gibuhat butang man ni sa akong amahan. Mauna nga pag-ingon ni Kristo, let not your heart be troubled. Salig ka mo sa Dios ug salig ka mo sa Dios ug salig usab kanako. Kay ang trabaho sa Dios mao usab akong trabaho. Ingon bitaw si Kristo nga, hibaw ba mo nga ang akong amahan namuhat hangtod karon. Mao usab ang anak sa tawo namuhat kay pariha kami buluhaton sa akong amahan. Mahitungod sa kaluwasan, bisan pa man ang Espiritu Santo. Mawit akong giingon din yan, dahil din tiburugan. Tanaw na to. Okay. Klaro ito ng giingon ni Kristo. Lagi them the work of God. Ang isa-isa ni redemptive work of God. Mo jud plano sa Dios. Pag inyong Dios ha, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Dili ka pwede nga may kag redemptive work of God ang Father na dili. Pag inyong God, plural na siya. God the Father, God the Son, God the Spirit. Atong tanaw din niya. Okay. Una, mo niyo nakita din ako nakita, pero based on the Bible siya. Based sa Word of God. The redemptive work of God. Pag ingon ni Jesus Christ, salig kamo sa Dios. Salig usab kanako. Wa man lagi espiritu diha pastor, duha man lagi. Yes, kung imong tanaw niya, duha ra pero tanaw nimo ang buong chapter na ang espiritu. The redemptive work of God kining tulo. Una, God provision. God's provision. Kini mga pulungang misulti nara din niya. Nara din niya. Okay. Una, dili God. Dili aron kita malibog. The Father's provision. The Father's provision. Okay. Tanaw na to din niya. Nakita na to pag ingon ni Kristo, believe God, believe also in me. Kung gatos basahan to, unahan, believe also nga to sa Holy Spirit. Kaya ang Spirit din niya, ingon ni Kristo, kung mabalik na ako diha kaninyo, di ko gusto nga mura mo ka ng tapos, ano rin niya? Ilong tapos, di ko gusto. Balik ako sa pamahan, di ko gusto nga may sama, mura mo ilong tapos, bapasabot, why magbabantay? Muna, ang gusto ko nga to sa pamahan, mag-ampo ako sa pamamahan niya, ibilin, magayon ako ang Espiritu Santo, nga mo'y makuban. Ganun nyo, deklaro na nga talo. Okay. Muni ang John 14, muni ang number 1, the Father's provision, isa yung gihatag. Si Kristo. Asan to makita? Nganong gihatag man si Kristo? Tanawa ang plano sa Ginoo ha? Gihatag si Kristo. Kay aron siya, tanawa ang pa sa Diyos. Tanawa. Ang plano di ay sa Diyos, ipadala ang iyang bugtong anak. Okay. Asan na ito makita? John 13, John 14 man tanong. Pero kung tanawon nimo ang pindumok ang libro sa John ba, kisgot ka John nga gipadala si Kristo sa iyang amahan. Okay, ito naman basahon ang nita mo malangan sa akin tibok. Kay katong basahon ng tibok John taas man. Dinhi nalaman ta sa John 6:37-38. Sige. The Father's provision. When provision is ang gi-provide. So may ang gi-provide iyang anak. John 6:37-38. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan moari kanako. Ug ang moari kanako dili ko gayud isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton.
Kundili aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Klaro na, ang 38. Ingon ang 38, si Kristo mismo na ingon, nga niari ako, kung sa to, Mel? Wala Nanaog ako. ako gikan Oh, sa langit. nanaog, klaro ha. Nanaog ako gikan sa langit. Kung pasabot, gipadala siya sa iyang amahan. Nanaog ako gikan sa langit. Dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton. Dili aron pagbuhat sa akong kagaling kabubuton kundi sa kabubuton sa nagpadala kanako. Sa ato pa si Kristo gipadala. Sa ato pa si Kristo usa ka provision gi-provide sa Ginoo alang sa iyang mga katawhan. Sa ato pa dinhi na mabitaw niyo ko salig ka mo sa Dios. Ingon po iningon ang Biblia nga salig ka mo sa Dios Jesus Kristo. Salig usab ka nako bisan pa man sa balahang Espiritu Santo nga gisgutan sa unahan sa John 14. Okay, natin makita ang buhat sa Triune God. Trinity. Dili siya tulo ka Dios o sara ka Dios, tulo ka persona. Kay lahi ang amahan, lahi ang anak, lahi ang Espiritu Santo. Ang trabaho sa amahan, awa ha, gipadala ang iyang bugtong anak. Diha pa lamang gipadala na iyang bugtong anak. Okay. Balik tas verse 13. Verse 13, chapter 13. Verse 1. Basahon na ho. Now before the feast of the Passover, when Jesus know that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father. Kasabot na si Kristo, muuli siya sa ama niya, muuli man siya. Tungod kay, gipadala siya sa iyang amahan, dili sa langit sa tuba. Ang iyang amahan, mao'y nagpadala ni Kristo, dili sa kalibutan. Iyang amahan mo nang muuli siya sa iyang amahan, kay ang gigikanan ni Kristo, wala din siyuta, kundi gikan siya sa ito sa amahan, gikan sa eternidad. Muli siya. Dato pa, muli siya, but pasabot, dada siya sa yuta, na siya sa kalibutan. Una nga, dinhi pa lamang sa 13:1, kung imong pamalandungan, nakita na to nga, nganong muuli si Kristo sa langit, pinagi siya kamatayon, o nga to siyang amahan, pinagi siya kamatayon, kay una, gipadala day siya sa iyang amahan. Kuni ang the Father's provision. Kung kanibaw mo mga Ekson, nga sa panahon ni Abraham, di ba sa Genesis 22 nga iyan ang papatyon si Isaac. Unsa ayong Ginoo ayaw na patya. Tuway kwan dito. Kanang nating kaniro nga nasangit to sa pilit to sa bato. Uri nga na moy gihalad. Sa to pa, gibutangan to dito nga ginganlan katong lugar haom Jehovah Jireh. Mo to'y ginganlan to ditong dapita Jehovah Jireh. God provides. Ano yung dumiha? Basta makapati ka rin mo Jehovah Jireh, God provides. Ang question, kung sa may gi-provide sa Ginoo nitong panahon na? Pag-ingon ni Jehovah Jireh, kung sa may gi-provide? Ang kaluwasan ni Isaac. O lagi, kung sa may gi-provide? Di ba patjog na si Isaac, kung saan na gi-provide ang Ginoo? Ang nating karnero. Sa to pa, pag-ingon sa Bible, Jehovah Jireh, kung pasabot, ang Ginoo nag-provide. Kung saan nang i-provide? Dili motor, dili kutsi. Muna kasagaran sa mga pastor. Jehovah Jireh, na ko'y kutsi. Kaya ang Ginoo nag-provide ng kutsi. Jehovah Jireh, kaya ang Diyos naghatag ng building, ang minilyon. Dili ka na mo'y konteksto sa Genesis 22, kaya ang Jehovah Jireh, God provides a lamb. Kung nagisgot kini ni Kristo sa atong panahon karon, panahon sa New Testament, muna, dili pa naman maingon ni Kristo, let not your heart be troubled. Salig ka mo sa Dios. Salig usab ka nako. Kung salig usab sa balahang Espiritu Santo, kung imo nang tan-aw niya ang konteksto. Bisan sa konteksto may tungod sa Trinity, may tungod sa the doctrine of Trinity. God's provision. Siya gi-provide? Si Kristo. Ikaduha, God's sa batang pa dito. Na may execution man gud akong gipuli pero atong lainon aron mohaom sa tungkulan. The Father's provision, isa yang gi-provide si Kristo. Aron magpagamatay. Okay. The Father's provision sunod, the Son's
Substitution. Substitution. Okay, i-provide samahan si Kristo din kadto sa iyang mga piling katawhan kay aron maoy patyon. Okay. Ngano gitawag man ning substitution? Tungod kay ibis kay kitay patyon, nanawahan mo ni substitute para ba ni isa apat yun na unta, pero doon ay substitute ni Abraham ato si Abraham kadto na nagtay. Sa ato pa, ibis kay kitay patyon tungod sa tunga sala si Kristo maoy ning substitute para nato. Okay, tanawa ron nganong ningon si Kristo ayaw ko mo kaguol. Nindot ka dyan mo yung soon. Nanindutan ko rin yung mensahe. Iganahan ko ng mensahe. Nakatagong kalipay. Muna, God's provision. Kaya pala mas John 14, saling ka mo sa Diyos. Saling ko sa Diyos. Kaya na ang istorya sa Redemptive of God. Asa mo kita? Na mismo sa John 14. Okay, muna ni. The Father's provision. Pinalaya mo itong anak. Aron mamatay. Dili kita ang may mamatay. Yang anak. Okay. Pagkahuman, muna sa the son's substitution muna diha ang death. Apil na diha ang death. Ako nag-i-apil din ang death and resurrection har mausara. Death. Butang lamang death. Butang lamang death. Sunod na ang resurrection. Okay. Death. Muna ang the son's provision. Nasa John 14. Inumdumin yung istorya na nasa John 14:1. Ikatulo, din the son's substitution, siyang death. Actually, daghan ni siya, di lang masiro substitution, no? Aksa may nindot, o ato na yung butangan o execution. Aron ba, sumpay na ho. The son's execution. Execution gani, ang trabaho sa anak. Okay? Una, letter A. Under na sa to. Letter A, substitution. Substitution. Okay? Una yung execution sa anak. Una trabaho sa anak. Pakamatay siya lang ka na to. Ikaduha, sama, isang execution, namatay siya. Ang isang execution sa anak, na banhaw. Sa ito pa, gikan sa substitution, nag-isgot sa diyang kamatayon, sunod, resurrection. Tanawa. How na explain? Kung nabas John 14. Naanita na sa John 14. Okay, God's provision, i-provide sa Diyos yung bugtong anak, aron mo execute. Kung sa may i-execute sa anak, kung substitute siya, mamatay siya, bisig kita'y patyon, pinili katawan ng patyon, pero nag-substitute si Kristo, namatay siya. Substitution means is death. Pagkauman sa iyang kamatayon, kung sa manita mo, nabanhaw siya. Karon, mangutan na ko, ano nabanhaw mo si Kristo? Pag ingon ni Kristo, ayaw ka mong kaguol. Kung ako nagsulti ka ninyo, nga mamatay ko sa maabot na pila na naman kaoras o pila na naman kaadlaw, mamatay ko. Munang ayaw ka mong kaguol. Kaya nga no, kaya ba mo, nga akong kamatayon, muli punto ni Kristo ayaw mong kaguol, kaya akong kamatayon, naghatag ka ninyong kabula, hanan niya naman. Kaluwasan mo yan. Ano man lagi sa John 14, tanawaan to. Ayaw mong kaguol kung mamatay ko, kaya naman, basa ang verse to. Sige, nadihang tubag, pamataw niyo ko, kini din hinares John 14. Ayaw mong kaguol kung mamatay ko. John 14 to. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak. O moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamusultihan niini. Tanawa. Nganong mag-uol man mo kung namatay ko, nga akong kamatayon, mauman ang kaluwasan diha kaninyo, matakdo ang inyong resyon sa amahan, pinaagi sa kong kamatayon, o kayo mong kaguol kay human ko mamatay, hindi ka tulog adlaw, mabanhaw ko kay, ngadto ko sa kong amahan, hindi ka banhaw kay, mag-andam ko na alang kaninyo. Da, mag-uol pa mo? Muli kung ito ni Kristo? Mag-uol pa mo? Dito sa apero, nangaon sila, mag-uol mo. Kung gibuhili, kung punto ba,
Bisan pagibudhian ko ni Judas. Bisan pagkilimod ko ni Pedro sa makatulog. Kanang tanan, gibutan ka na sa akong amahan. Kanang tanan, gibutan ka na sa akong amahan. Kaya kahibaw pa mo, nang gibutan na sa akong amahan. Bisan akong kamatayon, gibutan, tingano. Kinahanglan mamatay ko. Kaya humas kong kamatayon, kinahanglan mo kaya kong ito sa akong amahan. Kaya nga no, andaman ko kamuluna. Kung sa ito pang sultaan, karon mag-uol mo? Wala ka pas Kristo ba? Karon mag-uol mo? Uol mong matay ko? Nga ang kamatayon na, kabulahan na ninyo, kaya mabanhaw man ko. Ang nalingin mo sa, ayaw mo kaguol, salig ka mo sa Diyos, salig ka sa Diyos, salig usap ka na ako. Kaya nga naman, kaya bawa mo, nga ang Diyos nag-provide. O manuluwas ninyo, kaya bawa mo ako na. Kinahanglan patyon ko, di katulog adlaw mabanhaw ko. Kaya nga naman, mag-andam ko luna alang kaninyo. O makaandam na ko luna kaninyo sa mga ni Kristo. Kung makaandam na siya, tanawan ako. Gikan sa Father's provision, Son's execution, nanadiha ang Son's substitution, o nanadiha ang resurrection. Pagkahuman, siyempre, resurrection, kaya na siya. Resurrection, utang naman ito. Utang naman po na, resurrection siya, ascension. Utang naman ito, ascension, aron kumplito. Ascension. Kaya nga nung ascension siya, andam siya luna alang anak. Pagkahuman, kung makaandam siya luna, sa ikaapat, kung sa kang nasyon, kesyon manitanan. Sabay, ito na ni. Muna gibuhat ni Kristo. Pamatay si Jah, nabanhaw si Jah, pagkahuman, nikayab si Jah, pagkahuman, nag-andam siya luna. Ada pa di ay? Kaya substitution, his death, resurrection, yung pagkabanhaw, his ascension, yung anong ascension? Kay, ano, dunay preparation. Preparation na. Preparation. Saan yung preparation? Matay si Jah, kabanhaw si Jah, hingkayab si Jah, hingito sa amahan kay nag-prepare siya guna, alam ko ninyo. Diyan nga Jah, kung makandam na guna, mubalik ako. Sa ito, parang sa mission nga mubalik, line third. Return. Return na naman, no? His return. Gikan sa preparation, his letter A, return. Mubalik siya. Nga naman, ingon si Kristo, andam na kung na, mubalik ako. Kay kuhaon ko kamo, kay asa ko, ato usap kamo. Mutan na ko mo ikson. Asa putom niya, Panginoon ni Kristo, salig ka mo sa Diyos, kung salig sa akong amahan. Salig ka mo sa Diyos, kung salig usap ka na ko, asa putom na pagsalig. Salig ka kung karon sunod lang, karon na sunod buwan, karon siya, ha? Sakto. Sakto. Panginoon ni Kristo, salig ka mo sa Diyos, salig ka na ko, ang punto ni Kristo, hangtod sa akong pagbalik. Mabit ang nangutan na Kristo. Inigbalik sa anak sa tao, siya man ang anak sa tao, inigbalik sa anak sa tao, makakaplag pagkahakog mga tao nga nagtuo ka nako. Kuto sabot sa wabot na panahon, grabe ang mga panglutos, grabe ang mga niingon si Kristo, doon na biya sa pagtuo. Pero kana sila, di na sa mga Christian, di na sa mga karniro, nagbakarniro na kay ingon mas Kristo, akong karniro, mamati, so na. Kato ba, kulang ko na ni Kristo, sumabot na panahon, nagdaghang ng mubiya sa pagtuo. Kato na nagtuo. Muna rin si Kristo sa akong pagbalik, doon na pa ba ako'y makaplagan nga nagtuo ka na ko. Muna, pag ingon ni Kristo, salig ka mo sa Diyos, kung salig usap ka na ko. Asa ko itong pagsalig? Andang mo na. Gandang mo na. Ubalik ako. Kaya kung ang kumbuto sabot, hangtod sa iyang pagbalik na mo salig. Dili kayo, musalig na takaroon kay lami ang atong hintang, lami ang atong paminos ng panglawas, lami atong paminos ng kinabuhi. Dili. Muna gitawag ko, enduring faith. Nagalahutay nga pagsalig sa Diyos. Lana ang duha. The Father's provision, the Son's execution. Karon, kay mo ni kay palahutayon matas tong pagtuo hangtod bumalik si Kristo. Dati man nakahimo sa tong kagalingon ni anak. Kanang mutuo kag lahutay nga igsoon di ka mahimo anak. Kay bisan gani og buyon ka karon nga
Karon kinahanglan nya sud sa unom ka buwan mag-jogging kadto ko niining sud sa unom ka buwan aron ko ma-extend. Bisag kana ra gani nga imo nang buhaton nga unom ka buwan, usib ka pa jud kani ana. Samot na nga patuohon ka sa Dios. Ato pa, dili kaya sa tao, nawa ha? Dili kaya sa tao ang pagsalig niya sa Dios kutob sa pagbalik ni Jesus kay perti dugaya. Kapila kay ba mo kanusa ni gisuat, nakalimot ko kanusa ni gisuat, pero dugay ni gisuat pag ni Kristo mobalik ako. Yang ingnan disipulo pila na katuig no gikan pagsulti man ni Jesus sa mga disipulo hangtod karon pila na katuig. So wa pa mobalik si Jesus. Nangamatay man disipulo, nangamatay naman ang mga katigulangan na to. Wa pa mobalik ang amahan, wa pa mobalik ay ang anak sa to pa. Makaingutag arang taasan mo ng panahon sukat pagsulti ni Jesus. Wa pa magyapon sa mobalik. Puto ningon ang Second Peter, First Peter. Di ba dahil ingon mga bugal-bugalon? Ingon mo balik ang inyong maluluwas. Asa naman siya karon? Nangamatay ang mga katigulangan, wa pa na siyang balik. Puto ningon si Kristo. Kay ba ka? Nga usa ka adlaw sa Dios, usa ka tuig, ang usa ka tuig sa Dios. Usa ka adlaw nila, si Jay magbuot sa panahon. Kay ang Dios ang tagiya sa panahon. Siya mag-igok sa siya mo abot ganun magbuot ta. Muna, sa to pa sa tawhanon nga pagsalig sa Ginoo, di taka lahutay na nang kutob siya pagbalik. Mao na nga dunay Espiritu Santo. Ato pa, ang mulahutay tas tong pagsalig ato sa Dios, ug diha kang Kristo, mao na nga God, the Father's provision, the Son's execution, and the Holy Spirit intervention. Siya mo intervene ka na to. Kaya dili na to, di tatakos, di na to kaya ang paglahutay. Kinahanglan doon na Espiritu Santo. Munang giingon sa 14:26, Tanawa 26. Kapag taon na yung kunadi ha. Tanawa 26 sa 14. Okay, kabasahon ng 26. Okay, sa'yo nakakita na niya. 26. Iya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. O, tanawa. Aron dyan mo lahutay sa akong gitudlo, mubarog mo sa akong gitudlo, kay makalimot mga dyan mo ni ini sa inyong pagkatawanan, mamlay punto ni Kristo, akong ibili ng Espiritu Santo kaninyo, mangayo ko sa akong amahan. O, tanawa ha, o ipadala niya, kay mukayag naman si Kristo, ipadala niya uli ni Kristo ang Espiritu Santo nga maoy magtudlo kanyo. Kay ba mo unsa nang giingon diha nga ipadala si Kristo nga maoy mag-uban kaninyo magtudlo? Giingon ka ng Parakletos. Kay ba unsa nang Parakletos? Ang Parakletos ngani. Holy Spirit is Parakletos. Ang Parakletos may igsoon ngani ni si Jack. Kitay ako no. Ako ni magtutuo sa si Kristo ni kayab na. Dili gusto si Kristo nga mag-inusar ako. Padalahan kong Espiritu Santo. Nga gikas amahan, iya pa ngayon gikas amahan. Karon ihatag ng Espiritu Santo nga giingon diha comforter. Siya'y mag-uban. Gitawag na sa Griego Parakletos. Ang Parakletos nga ni siya. Ang Parakletos na animo along with sabi English ana oy. Bisaya pa naa sa imong tapan. Murabag higala nga nag-agpay nimo nga. Mo ni mo buhaton. Mo ni. Ingana ang Spirit. Kaya nga naman, persona ang Espiritu. Ang uban, ang Espiritu kung mura kung naghangin gahom. Kung ano ba ni mo, persona siya. Kaya nga naman, hindi mo siya, mutudlo siya kanino. Kung hangin na na, mutudlo niya hangin. Klaro ang Biblia, ano yun siya, ingon din niya. Siya, gisultihan ko kamo ni ini, samtang ako uban pa kaninyo. Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo kauban, Parakletos. Santo nga ipadala sa akong amahan, sa akong ngalan, magtudlo sa tong persona sida. Magtudlo og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Sa ato pa bakalahutay ang mga katawhan sa Dios ang mga disipulo bisan kita karon sa pagpadayo ang lahutay ta sa pagtuo sa Dios ug ni Kristo, pinagi sa mga pagtulunan ni Kristo. Anong kalahutay ta tungod kay dunay Espiritu Santo nga magtudlo nato mahitungod sa gitudlo ni Kristo. Mo nang
Si Kristo po nagpili mga disipulo, nagpili mga tinunan aron i-spread po ang kamatuoran. Munang niabot si Pablo sa atong kinabuhi. Kay si Pablo man ang atong apostol natong mga hintil. Siya nagpadayag kinsa si Kristo kung sa giingon ni Kristo. Tato ba mga igsoon, klaro na nga pag-ingon ni Kristo ayaw ka mong kaguol. Salig ka mo sa Dios, salig usab ka nako kay nga naman kinahanglan mo salig mo sa Dios, mo salig usab mo kanako bisan pa sa Espiritu Santo kay ang kaluwasan among trabaho. Munang nagituduan ko kamo, isuginlan ko kamo sa kamatuoran nga akong nadungog sa gikan sa akong amahan. Mo ni punto ni Kristo ang kamatuoran ingari ko aron pagsultis kamatuoran. Kung kalibaw ba mo nga ako ang kamatuoran. Mo nang ingon siya sa 6:14:6, Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. Walay makato sa kamahan. Kung dili, wagi ka nako. Muna, si Kristo ang amahan. Ingon ni Kristo na salig ka mo sa Diyos, salig ko sa kanako. Kaya nga naman, ang trabaho sa amahan, ako kong trabaho. Kung sa may akong gitrabaho karon, mao pud ni ang trabaho sa akong amahan. Ato pa Pilipi, kung gusto ka makita sa akong amahan, tan-awa ako. Tan-awa nga akong gipanulti, sabta akong gipanulti, tan-awa akong gibuhat, kay kini akong gibuhat, dili kini ako, kundi gikan kini sa akong amahan. Musa kung nakakita ka sa akong gihimo Pilipi, sama ra nga nakakita ka sa akong amahan. Kay kining butang akong gihimo, gikan kini sa akong amahan. Sa to pa, ang kamatayon ni Kristo, pag-ingon ni Kristo nga mamatay ko, giingnan niyang madisipulo, karon ang oras mo na atak na kapatyon ko ngadto ko sumahan. Nagisgot si Kristo ang katuyang kamatayon gibutan sa mahan. Ang oras kung takna gibutan. Munang gipupayag si Kristo sa iyang amahan para sa itong kaluwasan. Namatay ang anak. Siyang anak maoy ning trabaho. Kaya siya may gipayag sa amahan, ang anak mo ning trabaho. Yung trabaho, nagpakamatay siya. Pagkahuman, nabanhaw siya. Pagkahuman, nagkayab siya. Pagkamagkayab, nagandam siya luna. Kasunod, bumalik siya. O ang tanan niya iyang balikon kadtong mga iyang mga disipulo o kita usab nga nagtugang Kristo anong nakalahot tayo tungod ining katulong kaas mga person katulong Holy Spirit intervention muna mga iso muna ang si Kristo ayaw mo kabuol salig ka mo sa Diyos salig usap ka na ko bisag mo ulit ko nga tus langit sa mamahan ayaw kablakang ka naman po Espiritu Santo sa tabay sa tulo kay sa balay sa kong amahan awa ayaw mo kabuol kung mamatay ko kay mabanhaw ramang gihapon ko sa di ka banhaw na ho mga tukos langit pag-andar kong luna alang na ninyo kung mag-andar na kong luna mubalik ko kay kuhaon ko kamo kay asa ako ato asam ka mo sa ayaw mo kabuol muna yung punto ayaw mo kabuol muna sa itong ginamit Kristohanon may soon mubati man ka kagool pero kung di mo rin makita niya hindi makinig ng isahin kainon ka nga sa kalibutan nagka problema dumtan mis kalibutan lutoson mis kalibutan klase-klase problema sa financial problema sa emosyonal problema sa physical kay masakit punta pero ang importante may soon taliwala sa problema secure na ta kaya nga naman ingon si Kristo andang ito na muna kung igsoon ang ato ra karon namatay ka baka sa mga kainon o kining ka baka nga atong nasinapit karon no sa atong pagkatawhanon kini untang kulong sa Ginoo mo ni maghatag ka nato sa isog mo parog sa kamatuoran kini si Kristo salig ka mo sa Dios salig sa Ginoo salig ka mo sa Dios ug salig mo sa Ginoo ang lihok sa Espiritu Santo mo nang karon may igsoon moron ang trabaho sa Espiritu Santo sa kinabuhi aron kita makalahutay. Makasalatan trabaho sa Espiritu Santo. Ikasalanan to trabaho sa Espiritu Santo. Kaya nga naman, pag ingon ni Kristo, salig ka mo sa Dios, salig ka nako, kini nga pasalig, pagsalig kutob sa iyang pagbalik. Muna kinahanglan nga dunay Espiritu Santo, kay wa Espiritu Santo,
di ka kaabot o di ka kaatubang ni balik ni Jesus. Muna ang Ephesians 4:30 mo ni ang giingon mahitungod sa Bilang Espiritu Santo. Ephesians 4:30. Ephesians 4:30. Okay, Ephesians 4:30. Nagaingon ang tanawa. Muna mula tayo ta. Ephesians 4:30. Nagaingon ang pulong sa Ginoo. O ayaw ninyo pasubang ang Espiritu Santo sa Dios. Kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Mo na nga inig-balik sa Ginoo, luwason taniya kanang mo na gitawag kana ultimate sanctification. Kana bang luwas naman ta pero kana bang ilisan taglawas nga di na madulot. Mo nang panahon na. Mo nang Espiritu day Santo na nato kay usap sa kasilyo nato sa adlaw sa pagbalik ng Jesus. Mo nang ang tao makalahutay ang piniling katawhan mulahutay tungod kay nasay silyo. Ang silyo dili man silyo nga gisilyohan siya kundi mismo ang Espiritu Santo naa kanato mo nay silyo sa mga magtutuo. Mabito sa unang panahon mga igsoon, mailhan nimo nang nga imo ng karniro kanang litan si Melissa na karniro. Mailhan ng Melissa dyan ng karniro bisan pagdaghan ng mga karniro panalitan na karniro sa silingan ni Melissa napoy karniro diri Pikas dito po Pikas na karniro bisan pag magtapok na silang tanan mailhan din na ni Melissa ang karniro ni Melissa ngano man na may silyo diyan sa unang panahon ang kanang hindi ko masador pa kanang karniro butangan ng silyo pananglitan Melissa pagi mo pala mas yaw yan ay pasok butangan na ni Melissa isang silyo kita ay bak katong puthaw nga pagahon nakabutang Melissa sa to pa naingan ni Melissa mo to isilyo sa sampot pato sa kuan sa kaniro mo nang pinirong suwagit initag na sakit singgit ang kaniro mo to ilhanan nga bisan mag tapok di ka malipat kay mo ra mong tanahon nahungan mora po na sa atong mora po na panalitan sa atong paghihatol ng example ba mora po na sa atong kinabuhi sa Dios nga isilyuhan na tas ginutimailhan na iya na kita unang pasalamat kay mo ni ang pinakadakong planos Ginoo ayaw mo kakuon mamatay ko kay mabanhaw ko ito banhaw mo ni pinakabensahe kadto na mahitungod sa salvation. Ayaw mo gagawin, mamatay ko kay Jesus Cristo. Yung po si Cristo mo. Sa katulukan na mabanhang ko. Lato sa akong amahan, kaman, makandang pulo na alam ka ninyo. Kung makaandang na pulo na, inumdumi ninyo nga mubalik ko kay kuhapon. Kukap. Kung naging Jesus Cristo, let not your heart be troubled. Ang puta amahan na rin ito, salamat din sa inyong pulong. Salamat ng kapunol sa inyong paghiusa ka na mo. O kung hayo ka rin mamahan, nagkining mong pulong maghatag ang pagkasig sa pagkada niya pag-alagad niya ka mo labaw sa tanan maghatag ang pagkasig sa pagsugilod niya ito sumat ito ka isupon palangini balik ko na Lord palangini ang mong pagmalay sayad ka sa mga problema sa pagkanimalay naaman sa financial, naaman sa emosyonal naaman sa espiritu ng bayan sa kanabuhan mo ng ibigyan niya ng Diyos karon kami tanan sasakop sa tanan ng Diyos sa pagkakataon. Dalay ka sa iyo. Pusa naman sa mga